dear beloved, Boss Mike Cervera. Ng suhol mula sa mga Chinese criminals na sina Tony Yang at Eto na mga kababayan ko. Malupit ito mga kababayan ha. Malupit. Oh, Marcoleta. Bayarang kandidato, sabi rito. Tumanggap ng suhol mula sa mga Chinese criminals. Idol! Totoo ba to? Nagkalat ko sa social media para alam mo lang ha. O FYI, Idol Marcoleta. Etong mga ganitong video nagkalat sa social media. Ngayon, Idol, tanong ko sa iyo, totoo ba yan? Ha? Totoo ba yan eh? Kita mo isa. Ito pa. Uli, dito sa ating bansa. Ay, Ito hindi yan. Wala. sa likod ng Farmally scandal. Habang si Rose Lim Sandali. Jayco, tanggalin ko muna. Nalilito ko eh. Paring Bert, sandali lang ha. Ito na. Panoorin ninyo ha. si Marcoleta tumanggap ng suhol mula sa mga Chinese criminals na sina Tony Yang at Rose Lim. Si Tony Yang, kapatid ni Michael Yang, ang utak sa likod ng Farmally scandal. Ako po. Habang si Rose Lim Naku, kasama mo pa, Idol, oh! May resibo, may kasama ka sa litrato. Naku po, ha, Idol. Totoo ba ito? Idol naman, bakit mo naman ganito kung totoo ito, ha? Sana wag naman, ha, Idol. Ulit niya. Sige, ito na. Kasama talaga sa litrato. si Marcoleta tumanggap ng suhol mula sa mga Chinese criminals Naku, tumanggap ka daw ng suhol sa mga Chinese criminals. na sina Tony Yang at Rose Lim. Si Tony Yang at Roslyn. May kasamang litrato pa kayong dalawa, Grabe, no? Grabe talaga naman. Hindi ko naman nakalain kung totoo yan. Idol, hindi ko akalain totoo ito, ha? Dapat ikaw sumagot ka rito. Sabihin mo, napanood ko yung vlog ni Mike Cervera at may pinalabas daw na kumakalat sa social media. Yung mga ganyang ginagawa ninyong balita ay pawang kasinungalingan. Ganunin mo, Idol, para para hindi maniwala yung mga umiidoli sa'yo na tulad ko. Idol kita eh. Sama mo ito, Sino ito? Tony Yang, kapatid ni Michael Yang. Naku, grabe. Si Tony Yang, kapatid ni Michael Yang, ang utak sa likod ng Farmally scandal. Kita mo? Parmally scandal? Kaya ba tahimik ka nun, Idol, sa Parmally? Congressman ka na nun eh. Di ba mga kababayan? Congressman na siya nun. Nung nagkaroon ng issue ang Parmally. Sige, tuloy. Habang si Rose Lim, konektado sa iligal na Pogo at Chinese drug syndicates. Naku, Diyos ko, Pogo at Chinese drug syndicate? Oo. Sino to? Si Roslyn. Rose Nunulin. Pasok sa Chinese syndicate ni na Michael Yang, Alan Lim. Naku! Delikado ka, Idol. Mukhang malakas ang backer mo, Marcoleta. Private jet at campaign funds. Bigatin ka pala. Ay, bigatin, mga kababayan, Private jet. At Pera? Naku, grabe ka, Idol. Malupit, ha? Mukhang malakas ang backer mo, Marcoleta. Private jet at campaign funds. Campaign funds? Kaya pala. Kaya pala hindi siya Idol, kaya ba hindi ka hindi ka sumusurrender? Hindi ka gumigive up? Kasi kailangan tuloy-tuloy kasi mayroong ganyan. Tanong lang naman, Idol Marcoleta, kung nagtatanong bilang number 1 fan mo. Ito ba kaya ka hindi pa nagba-back out? Kasi may panggastos. Kailangan ituloy-tuloy, Huwag mo nang gastusin. May private jet daw, mga kababayan, malupit pala to si Marcoleta. Bigatin ka pala. Hindi lang siya pro-China, pro-Pogo at pro-drug smuggling pa. Naku! Grabe naman kayo magbintang kay Idol Marcoleta. Pro-Pogo at saka pro-drug syndicate daw. Grabe naman kayo kay Marcoleta.
Ito nating iluklok sa Senado. Ang Senado, hindi bentahan ng mga Chinese syndicates. Naku, grabe mga kababayan, walang lugar sa Senado ang mga pro-China at bayaran. Totoo ba yun, Idol Marcoleta? Ayos, no? Siguro gaganahan na kayo. Mag-like naman na kayo kasi 2,000 pa lang daw yung nagla-like ko. Oo, kita nyo marami pang hindi nakakapanood na ito. Ay! So eto na mga kababayan, naku po, ewan ko ba. Alam naman natin kasi mga incheck, mga kababayan, eto yan. Pasok, partner! Alin? Na. Ayon kay Oh. Don McLean Gill, Ulitin natin, para makita nyo pagmumukha ng partner ko. Pasok, partner, ha? Pakinggan nyo maigi. Kaya nga ba, mga kababayan, talagang etong mga, sindikato ng mga incheck, mga kababayan, tuloy! mga Chinese spy sunod-sunod nang nahuhuli dito sa ating bansa. Ito po ay isang malaking national security concern na kailangan nating seryosohin kung ayaw nating mahulog sa mapangikil na kamay ng China. Ayon kay Don McLean Gill, isang lecturer ng De La Salle University sa ilalim ng Departamento ng International Studies at isa ring geopolitical analyst, it is no secret that China has been maintaining an intricate network of espionage activities and also information operations within other countries as well. Kung naalala nyo, kamakailan lamang ay lumabas din sa investigasyon ng TRICOM sa hearing para sa mga vloggers na meron din po tayong mga troll farms or troll networks at mga vloggers mismo dito sa Pilipinas na kabilang sa pinupondohan ng China. Minemaintain sila ng China bilang bahagi ng kanilang robust body network na nagpo-pursue ng mga malign information campaign underpinned by the Chinese Communist Party's Central Propaganda Department and the United Front Department based on their 2017 intelligence law. Ang intelligence law na pinasa ng China noong 2017 ay nagre-require o nagmamandate ng kanilang mga citizens at mga negosyo na galing sa China na makibahagi o mag-participate sa lahat ng national intelligence efforts ng kanilang gobyerno. Karamihan po sa mga nahuling spies dito sa ating bansa ay ang mga tinatawag nilang sleeper agents o yung mga Chinese citizen na legally nakapasok sa Pilipinas bilang isang turista o bilang isang negosyante at dito na rin nakapaghanap ng mapapangasawa o nagbuo ng pamilya para hindi sila mahalata. Mas nagiging mapanganib ito dahil marunong silang mag-blend in sa kultura ng Pilipino at madalas ay nakakakuntsaba pa ng local o ng Pinoy mismo para i-carry out ang kanilang espionage activities at ipakalat ang Chinese propaganda o yung Yung mga DDS na yan. naratibo ng China tungkol sa mga isyong kinakaharap nito in conflict with our country. Ang goal ng China ay kontrolin ang naratiba at i-manage ang perception nating mga Pilipino. Nais nilang umayon tayo sa kanila at sumunod na lamang sa kanilang mga sinasabi. Kung kaya naman, pati ang mundo ng ating politika ay kanila na ring pinasok. Ang Totoo yan, kaya pala si Marcoleta daw. Ay binayaran, nasuhulan. mga pro-China candidates na tumatakbo ngayon, mga supporters ng mga Duterte at mga kaalyado nito ang kanilang susi upang matagumpay nilang maisasagawa ang kanilang espionage operations at ang kanilang mga disinformation campaigns. Correct. Gustong-gusto nila kasing makuha ang loob at pagsang-ayon ng Pilipino. Hindi madali ang laban na ito para sa atin dahil napakarami pa rin ang napapaniwala ng mga pro-China vloggers at mga pro-China candidates. Nakakatakot ring isipin na sa kanilang tagumpay ay siya namang pagkatalo natin sa laban na protektahan ang ating bansa mula sa mga mananako. Correct. Wala tayong aasahan na bukas sa mga pro-China candidates, Correct. sa mga supporters at mga kaalyado ng mga Duterte na alam naman natin at ilang beses na nilang napatunayan na sila ay maka-China, na mas Totoo yan. pipiliin nilang panigan at paniwalaan
at ipakalat ang naratibo ng China dito sa ating bansa. Sila ang mga tunay na taksil sa bayan. Ayaw ng kahit na sino man ang digmaan. Pero ang digmaan ngayon ay hindi na lamang sa pamamagitan ng mga bomba at bala. Kasama na dito ngayon ang impormasyon na pinapakalat sa social media at sa mga balita. This is the age of information war. At obviously, marami pa ring nabibihag ng China para maniwala sa kanila. At ito po ang nakakalungkot na katotohanan kinakaharap nating mga Pilipino ngayon. Kung tayo ay patuloy na magpapasupil at magpapasawalang kibo, ang umayon at tumulong pa sa ating mananakop at tahasang paghayag ng suporta sa kahit anumang gusto nilang naratibong iparating sa atin, gamit-gamit ang mangilang-ngilang Filipino vloggers at politicians na mga pro-China, at pagdepensa pa nila dito na para bang hindi sila mga Pilipino, ito ang magiging katapusan ng ating kwento. Hindi po ito gawain ng isang Pilipinong tunay na nagmamahal sa inang bayan. Correct. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Tama ba yung bata ko? Di ba galit na galit kayo nung pinabalik ko to? Sabi nila, yan yung mga pinabalik ni Mike Cervera! Yan yung mga nambaboy! Kay BBM! Ano masasabi nyo ngayon? Yan ang kagandahan pag nahihingahan ko. Pag sinabi ko, nag-iiba na yung pananaw nila. Di ba mga kababayan ko? Yan yun dahilan inaway-away nyo ko. Yung isa nandun, mga kababayan. Di ba, Argo? Saksi ko si Argo. Inaway-away ako. Tapos eto na, mga kababayan, ganito katatalino yung kailangan natin sa pakikipaglaban sa social media. Hindi puro chismis lang ang dala. Tandaan nyo, mga kababayan, dito sa social media, kailangan ng talino. Talino! Hindi puro chismis. Ganon, mga kababayan. Okay lang naman yung chismis. Paminsan-minsan. Pero kailangan maunawaan ng taong bayan kung ano talaga yung gusto nating iparating sa kanila. At kung ano talaga yung gusto nating ipaintindi. Tandaan nyo, mga kababayan, to, sasabihin ko, ang pagpapahatid natin ng mga balita ay kailangan ay maunawaan ng gusto ng ating mga mamayang Pilipino. Hindi yung puro away dito, mga away doon, maninira dito, maninira doon. Hindi ho ganon. At sa mga vlogger naman, kapag alam nyo naman kakampit, isa lang linya nyo, abay huwag kayong mangingialam sa diskarte nila. Diba? Kanya-kanyang diskarte yan. Kung anong diskarte nyo yan. Kung anong diskarte ni Madam Ellie, diskarte niya yan. Kung anong diskarte ko yun. Diba, mga kababayan? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!